Isang mapagpalang umaga at o isang maulang araw po sa inyo. Salamat sa ating dakilang Ama na narito ulit tayo upang mag-usap, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapwa ko manggagawa at mga followers, amen, sa FB at mga gustong makinig at manood sa live na ito. Ito muli tayo upang mag-usap tungkol po sa isang paksa na isa sa mga importante at dapat nating maintindihan. Alam po natin na marami na pong mga nagtuturo ngayon ng mga aral buhat sa Biblia. At dito po natin pong pag-usapan ng isang bagay na kung saan ay ito'y aking pong kapakinggan sa isang mga ngaral na yung kanilang panindigan. Ito ay tinanggap ng iba na wala pong pagsusuri, basta tanggap lang. Ito mga kasama rin natin na ang kailang husga sa hindi nila kapananampalataya ay kulto. Ayan. Tingnan natin po, pag sinabing kulto, teaching po yan. Yan lang iba. Ibig sabihin ng cult, teaching. Yun lang, yung teaching na yan, hindi teaching ni Christ against. Ganon po. So, kung titignan sa dictionary, ang cult, teaching din naman yan. Diba? Yung ating babasahin pag sinabing cult, tignan nyo po. Dito po ating makikita sa dictionary kasi, no? Yan, kulto, sistema ng pagsamba, uri ng pagsamba, uri ng pananampalataya, sistema ng pananampalataya. Yan pong ibig sabihin ng cult. Hindi lang pala masama yung word na yan. Kaso lang, ang sinasabi lang dito ay uri. Yan ba yung uri ng pagsamba nila ay yun ba ang tinuro ni Christ? Ganun po, kaya naiiba. Yung pangit pakinggan pag sinabing kulto. Ngayon dito po, mayroon po tayong pag-usapan ngayon mga kapatid. At kung kayo po ay may Biblia, ating pong pag-aralan, suriin po nating maigi. Hindi po tayo mag-uhusga, hindi po tayo magigipag-diskusyonan. Atin lang pong titignan. Kasi sabi nila kasi, mga paboritong depensa ng mga kulto. Sabi ng isang Doctor of Divinity, isang pastor, may bishop din. Ang pangalan niya ay Baptist po ito. Ayan, alam na po natin. At kanyang pinanghawakan talaga yung salitang once saved, always saved. Ayan. Kaya napakinggan mo, parang galit talaga siya Talagang pinandigan niya At marami na pong mga kumbaga na brainwash sa ganitong paniniwala. No? Kaya ang iba, abusado na, mga Christian na, sabi nila. Kung makapanglait, kung makapagduro-duro sa isang lingkod ng Diyos, ay ganun-ganun lang. Pero pananiwala niya kasi, ligtas pa rin sila. Kasi one saved nga Ayan. Maganda pong pag-usapan po natin mga kapatid, no? Biblia lang po ang ating babasihan. At mayroon po silang mga talatang pinanghahawakan. Tignan po yung mga talatang pinanghahawakan kung angko po ba roon sa sinasabing one saved, always saved. Ayan. Habang nagkwentuhan, nagkakape. Hindi po ba? Sige po, ate pong nagbigay sila ng talata, iilan, pero bibigyan ko ng talata, marami. Ayan. Ito po yung sinasabi. Ako hindi po ako naghuhusga, sabi po niya. Ang panindigan po ng doktrinang ito, sabi, this teaching is true. Ayan. Only to those who have genuine faith in Christ. So, wala nang masama ron. Totoo naman talaga na ang tao, pag tumangkap kay Kristo, may kaligtasan ka.
pero doon po nagkakatalo sa always save. Yan. Sa always save. So, yan, magaling yan. Doktor yon, Didi yan. No? Dating demonyo, ba yung Didi? Doctor of Devil? Hindi. Doctor of Divinity pala. Sabi niya, nagbigay siya ng talata. Tignan niyo po kung angko pa. Tama naman yun no? Ang katuruan pala ng once na ikaw ay tumanggap kay Christ, siyempre, nandoon yung word na kaligtasan. No? Kung genuine nga. Ayan, tama naman yan Nagbanggit kasi siya ng Roman 5:1. Wala namang kinalaman doon. Wala, hindi naman maangkop doon. Ito lang po yung nagpapahayag ng assurance, mga kapatid. Sa Romans, ito binanggit niya, nagbigay siya ng talata Kinapo siguro ng mga talata. Good morning ka, Lole. Salamat sa Panginoon Diyos. Thank you for watching. Sabi nito, Romans 5:1. Yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, being justified by faith. Ito yung pinaghahawakan Yung mga inaring gap, wala pong problema sa talata. Ang problema sa pagkaunawa. Ayan. Doktor yan. No? Di raw siya. Reverend, daming title nitong taong ito. Hindi na pwedeng tawagin pastor ito kasi reverend, bishop, didi. Kaya parang ito na yung atang president ba ito. Baptist po ito. No, ng theology. Ito yung mga titignan natin mga kapatid. Nakakatuwa ba? Mayroon pala mga ganito na parang nakakatawa ka na parang mangmang talaga. Nagbibigay ng talata, iangkop sa doktrina nila na yun, once save, always save. Basa pa tayo, binanggit pa kasi, sa Roma 10:9. Ito talaga, napaka-paborito nila. Kukuha ng mga talata, iangkop nila na sila na yan. Sabi rito sa Roma 10:9. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus at na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na bumuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Wala pong mali rito. Tama po, nakasulat naman yan Kung ipapahayag ng isang tao sa kanyang bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, sa iyong kasing-kasing, na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Yan po ang assurance, mga kapatid. Assurance sa isang tao na kung siya po ay tumanggap kay Kristo, i-confess niya. Wala pong masama roon, tama po. Pero hindi pwedeng gamitin ito para i-depensa, panindigan yung sinasabi nilang once saved, always saved. Ano yan? Kailang sa inyo lang ba? Tingnan pa sa madipinsahan lang yung baluktot na paniniwala. Yung doon tayo nagkakatalo sa always saved Doon na lang naman dito pa sa Galatian, ito pa mga talatang binagbibigay niya ano ako sa ko. Ano ba naman to? Nag-aral ka pa ng theology, tapos, mangmang ka rin naman pala. Tingnan po sa Galatians 2:5. Ang talata ay 22, 23. Tingnan niyo po, saan po ba iisisiksik mo yung one save, always save dito? Sabi sa 22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. So, yan po'y bunga ng Espiritu kapag ikaw ay nasa Panginoon at makikita sa iyo yung fruit of the Holy Spirit. No? Mayroon ka ng kapayapaan, kagalakan, kagandahang loob, lahat. No? Magpipigil, nandiyan na pag ikaw ay totoo. So, anong problema roon? Pwede bang isarili niyan sa doktrinang one save, always save? Ang layo naman, di ba? Kukuha ng talata. Alam mo, pag mga didi kasi, gagawa ng mga libro yan Susulat yan. Iisip yan kung ano bang iangkop sa atin para dipinsahan yung baluktot nilang kaisipan. Ganon yan. Kaya nakakalungkot. Good morning. Pastor, good morning. Hallelujah. Namimiss ko na si Pastor Jojo de la Serna. Hallelujah. Yan. Saksi yan si Pastor Jojo. Alam ng pastor na ano ko lang to kasi napakinggan ko at sinulat ko talaga. Sabi ko,
Naintindihan ba yung pinagsasabi nito? Ang galing lang galit pa. No. Galit pa kung magturo. Sabi pa niya rito sa pangalawa. Also, this teaching is true only to those who take God's word at its face value, no more, no less. Ayos, ang galing talaga, no? Totoo naman talaga. Wala naman tayong masamang tinapay riyan. Tama naman yun eh. Doon sa totoo talaga na tumanggap. Kung fake naman ang pagtanggap mo, pakitang tao, wala rin. So, yan. Ito pa yung pangatlo. God gave His daily begotten Son, Jesus Christ, to pay for a salvation which none of us humans can never work for. Ayun, dito na po tayo nagkakatalo ngayon. Yan, wala raw sinuman na tao na gagawa para sa kaligtasan dahil ibinigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para bayaran yung ating mga pagkakasala. Kaya wala pong sinumang sa atin na makakabayad sa magitan ng kanyang gawa. Ayon. Ito po yung maganda eh. Yun na lagi. Hindi ka nagagawa. Kasi ito po, nasama na ngayong Ephesians mamaya. Ito ate pong isa-isahin mga kapatid. Paborito nila yon eh. Ephesians 2:8, 9. Pero hindi na sinama yung 10. Hanggang 9 lang. Yung to mga tao nito. Kawawa yung membro nito eh. Sila ang mayroong problema. Amen, Pastor. Salamat po. Sila talagang may problema. Oo. Napakinggan ko to, Pastor eh. Baptist ito. Malaking ano to eh. Hindi ko nababagitin to. Ang dami niyang title, Pastor. Pero ito lang, napag-usapan lang po natin. No? Sabi ko nga, yung kalayaan, hindi bigay sa atin. Hindi ka man maniwala, sa atin pa rin yan. Maniwala ka, purihin ang Diyos. Ang importante, pag-aralan, magsuri. Yan ang talaga ang teaching ng Bible. Suriin natin. Kaya nga sabi niya, Pablo, huwag kayong magpaniwala sa bawat espiritu, di ba? Huwag tayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Hindi ating suriin. Sabi ni John, di ba? Subukin natin, no? Okay, so, ayan na pag-usapan. Masarap kasi pag-usapan yung ganitong bagay para at least maintindihan natin yung katayuan natin sa Diyos, no? Kung ano ang ating status natin sa ating pananampalataya. Gawa tayo ng gawa. Di ba gumagawa naman yan? Tapos hindi raw kailangan ng gawa. Pero gumagawa naman siya. Dapat, para na kayong mga sabadista, no? Mga sabadista, hindi raw kailangan daw wala nang gagawa sa Sabado kaya yan ay banal. Pero gawa naman sila ng gawa. Yun pa yung araw nilang pagsamba. Sa Biblia, hindi ka naman pwedeng sumamba dyan sa Old Testament. Lahat ay nagpapahinga. Pati hayop. Sila, nagdadrive pa ng kotse, kumakain, lahat. Gumagawa. Sumasamba pa. O, diba? Yung sinasabi nila, kinain din nila. Ganito rin to eh. Masarap lang pag-usapan po ito. No? Ito. Dito tayo, no? Wala na ron. Hindi na kailangan ng gawa. Ayan. Never work for. Ayan. Sa 4. God does not lie and He keeps promises. Hindi naman nagsisinungaling talaga ang Diyos. At yung pangako niya ay talagang nariyan. Di ba? Panglima, God settled our redemption once and for all. Talagang nakasettled na yung kaligtasan. Oo naman, trabaho ng Diyos yan eh. Sana nakausap ko ito, personal eh, no? Nakasettled naman, walang problema doon eh. Ang problema, yung pagkakaintindi mo, doktor, theology, ano ba tawag mo rito? Wag na lang. Katunog ito ng sa nasa Itbulaga, yung apelyido nito. At yung pangalan nito ay katunog ng isang presidente. ng presidente. Tawa ako makinig eh. Sabi ko, nakakaintindi ba ito? Tapos na ba ito kumain to? Baka hindi pa kumain itong taong ito. Yan, napag-usapan lang. Sabi pa niya eh, ito po yung ano niya. Mga paboritong depensa ng mga kulto. Kaya tawag niya sa atin kulto.
Kasi di tayo sang-ayon sa kanyang paniniwala, yung kanyang affirmation niya. Yan, yung affirmation niya, di tayo sumasang-ayon. Kaya ang tawag nila, kulto. Ay, ang galing mag-usga nito. No? Hindi niya intindihan ibig sabihin ng kulto. Uri ng pagsamba yan. Sistema ng pagsamba. Pero pag ang pagsamba mo ay iba na sa pagsamba ni Christ, gaya ng sinabi ni Jesus Christ, dito, tingnan mo, may iba-iba kasi yung pagsamba. May dalawang klase ng pagsamba, kapatid. O, tingnan natin. Dito po sa Juan, para tignan po natin, bakit sinasabing may pagsamba, uri ng pagsamba. Si Jesus mismo nagsabi kasi, dito po kasi yung kinuha. Dito po. Sa talatang 22 ng John. Basa po tayo, no? Buksan po sa inyong Biblia. Sabi ito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. O, diba? Yan yun. Yung mga kulto. Sabi. Kasi iba yung sinasamba nila kaysa sinabi ni Jesus. Sabi ito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Tama lang. Binasa po natin to. May dalawang klaseng pagsamba. Pagsambang mali, pagsambang totoo. Kanino yung totoo? Kay Kristo. Sinabi niya, sinasamba namin ang nalalaman namin. Doon, yun ang tama. Yung nalalaman. Yung sinabi ni Jesus Christ. Yung sinasamba ninyo, hindi nyo nalalaman eh. Di ba? Marami sumasamba, hindi naman luhod ng luhod, hindi naman alam, pinagluluhod. Yan ang kinds of sistema ng sinasabi ng worship. Di ba? Oh. Okay, ito ngayon, dito tayo. Sarap lang ng pag-usapan eh. Para ba sabi ko, parang grade 1 itong nagsuri ba talaga ito? Kumukuha lang ng mga talata para i-depensa sa baluktot na maniniwala. Ayan. Sabi rito. Sabi, ito yung ano na. Una, kailangan mo pa ring gumawa upang maligtas. Ayan. Yun ang akusasyon. Kailangan mo pa rin gumawa upang maligtas. Bakit? Kasi ito ang depensa. No? Ito po kasi, ayan, dito tayo. Sa Ephesians, uunawain po natin mga kapatid. Hindi naman tayo nag-husga. Pinaunawa lang. Sa 8. Sabi sa 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Amen. Sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. May kukontra ba dyan? Wala. Tama yung sinabi ni Pablo eh. No? 9. Hindi sa mamagitan ng mga gawa. Tandaan nyo po not of works. Yan, not of works. Dito tandaan nyo po yung nakasulat dyan sa may interpretasyon sa Bisaya. Dili sa mayong, walang nakalagay na mayo, kundi buhat lang yan. Kasi not of work, hindi po good works. Not of works, ang sabi rito. Hindi sa magitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Tama, mali. Tama po, sinabi ni Paul, wala mang mali. Ang pagkakaintindi lang ng taong yon ay baluktot. At nadoktrinahan na ngayon mga, dami na po na nabulag nito. No? Ito naman ay teaching kasi sa ibang bansa ito, na-adapt ng mga Pinoy. Ang mga Pinoy kasi tanggap lang basta foreigner eh. Ako, foreigner yan eh. Para bang ang mga foreigner na yan ay sila lang may dalang kaligtasan. Sila lang may right, sila may otoridad. Alam mo na. May Biblia naman, ayaw naman magbasa. Kundi ino naniniwala doon sa foreigner. Alam nilang kulto, iba yung pagsamba. Adapt ka ng adapt kasi siguro na mayroong allowance. Ayan. Kaya okay lang kahit mapa-imperno. Okay, dito tayo, no? Ayan, hindi na pwedeng gumawa. Ngayon, intindihin natin yung 8 and 9. Tayo po yung naniniwala na tayo sa biyaya ng Diyos. Nasa huling panahon na tayo eh. Dahil sa biyaya ng Diyos, ang biyaya po, ibig sabihin, awa ba? Abag. Klaruhin po natin. Amen. Sila ang mayroong problema, Pastor. Tama, Pastor. Salamat kay Pastor Jojo. Inga, Pastor, sa paalala.
Ayan. Meron kasi mga pastor din, no? Hindi ma hindi madipinsahan yung ating paniniwala ba na itong naniniwala sa one saved, always saved. Wala naman sanang problema eh. Yun lang, dinagdagan kasi nilang always saved. Yung one saved, tama naman yun eh. Talagang kailangan ng tao maligtas. Kasi yan po ang talagang sasabihin natin mga kapatid ay isa sa ah, kalooban ng Diyos. Ang tao'y maligtas. At makaalam ng katotohanan. Di po ba? So, babasa natin, no? Para maano natin sa Timothy. Ito po yung ano ng Panginoong Jesucristo kasi. Yan. Dito po sa 3 and 4. 1 Timothy 2, 3 and 4. Ito'y mabuti, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Yung ano? 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ayan. Kalooban talaga ng Diyos, maligtas at makaalam. Ayan po talaga. Ayan. Thank you for watching, Sister Sarah. Good morning, Pastor. Kala ko di ka kasi muulan kasi. At igib pa akong tubig. Nagising kasi ako kanina. Ano ba? Alisitin eh. Kaya kung anong lakas ng ulan sa labas. Yan, kaya nga pinunasan mo na yung sahig. Saka yung tubig. Nangyari kasi ng tubig itong galas 11 lang. Kaya kailangan habulin. So, pasensya na po at alam ko naman wala lang pong oras talaga nga mag-share tayo. No? Wala mang sinasabi sa Biblia na ito lang oras. Hindi. Basta bigyan mo ng time. Pagpapahalaga. Yan. Salamat po, Sister Sarah. Okay? So, dyan lang po kayo. Magkape-kape mo na habang nag-ano tayo. Hallelujah. Yung plano kong bibisita sa inyo, no? Parang hindi matuloy-tuloy. Baka hindi pa. Pero, loobin ng Diyos, no? Makadalaw po tayo, madalaw si Tatay Ben. Para masira naman po si Tatay Ben ng Word of God. Amen. So, ayan, dito po naman tayo sa ating paksa. Bumabalik na naman yung lalamunan. Amen po. Salamat po, Sister Sarah. So, yan po, no? Para alam po natin nga, sabi ko nga, para alam natin ang ating kalagayan sa Diyos. Kung hindi na po tayo gagawa, ano bang gawa na binanggit dito? Tanong doon, ano bang gawa? Sino ba yung pastor na ito? Didi, doktor, reverend. Diba? Ano bang gawa na sinasabi itong huwag natin gawin? Diba? Hindi ibig sabihin nila lahat kasi. Hindi sa mamagitan ng mga gawa. Hindi. Mabuti ba ito? O hindi? Mga gawa, wala pong good works dito. Yung mga gawa, ito yung makasarili ba? Gumawa ka, para sa sarili mo, glorify ka, yan ang mali. Yan ang kasimple. Hangaan ka, hindi na sa glory ng Diyos, kundi sarili mong galing ko. Ang talino ko, ako lang tama, ako. Yan ang kinaanuan ni Lucifer eh, ako. Ayan. Yan ang mali. Upang sino man huwag magmakuri. Yan na nahuli, yung pangwag mamayabang. Kasi ang tao pag nakagawa, mayabang yan. Kundi dahil sa akin, hindi ka maging ganyan. Ayan. Kundi dahil sa akin, hindi ka makakain ng manok. Hindi ka makaulam, hindi ka maging tao. Binihisan kita dahil sa akin. Mga ganun, di ba? Parang magtanaw ng utang na loob. No, gumawa siya, may utang na loob ka na sa akin. Tanong mo sa mga politiko. Binigyan ka na, huwag ka na maghanap ng tuparin pa yung pangako niya. Bakit? Binayaran ka na eh. Ganun po. Tanong mo yan sa mga politiko ngayon, sa mga kakandidato. Sabi nga eh, saan ba yung pangako mo? Nangako na ako, kailan bang tuparin? No, nangako na nga siya, kailan pa bang tuparin yan? Nangako na nga eh. Yan. Eh, kundi dahil sa akin, hindi ko mapasimento ang kalsada. Ano ba talaga naman? Dapat naman talaga simentoin kung talagang gusto ka sa simento dahil trabaho mo yan. Gawin mo yan. Oh,
Yan po ang ibig sabihin yan. Nangangako ka, hindi mo tutuparin. Sinungaling ka. Kailangan gawin mo kung anong sinasabi mo. Yan po. Wala bang gawa ron? Sampu lang naman yan. Sabi niya, ito kasi mangmang kasi, hindi sa magitan ng mga gawa. Ay, huwag ka nang gumawa. Ano bang gagawin mo? Bakit ka pa nangangaral? Diba kinds of work yan? Good works ba yan? Yes, good works yan. Ba't ka pa nagba-Bible study? Ba't ka pa nagsishare? Ba't ka pa nangangaral ng ibang kahit sang dako? Igawa yan eh. Ba't ka gumagawa para kay Kristo? Diba? Yun naman ang tama eh. Thank you for watching Nati 5. Hindi pwedeng baluktutin yung salitang ito pag sinabing hindi sa magitan ng mga gawa. O, titignan natin ngayon kung sino ba ang sinasabing kulto. Yan, pastor, doktor, theologian, ang dami yan. Nalilito ko sa title ninyo. Pastor, wag na lang pastor, doktor ka na kasi doktor, bishop ka eh. Wala mga bishop ngayon pag pumurma eh. Pagtingin niya, pagpasok, baba ka lang eh. Pag tingin niya, ay pastor lang yan. Kailangan ngayon, ang uso ngayon, dahil pataasan na ng ere ngayon eh. Kilala ka, ito si bishop. Parang, sa inyo na yan, title. Sabi pa rito, sabi pa niya, hindi naman natin, madali ka pang itakwil ng Diyos. Ito yung husga niya eh, madali ka pang itakwil. Bakit nga? Bakit pa madaling itakwil ng Diyos? Sino ba yung dapat itakwil ng Diyos? Dapat ganun, pastor. O doktor. O professor. Professor din to eh. O, kasi yan, no, nakalagay rito sa ano niya. Author, no? Author pa nga siya eh, no? Facilitator. Grabe, no? Langit na ito. Langit na langit, sure ka na sa langit, no? Doktor, bishop. Sure ka na kasi dahil mong title eh. Pakita mo doon kayo pag nandun ka, hukuman ka, pakita mo yung mga na ano mo, ito po natapos ko, sure na ako. Ayun, ang dami mong nabulag dito. Kaya nga iba, abusado ng Kristiyano na eh. No, okay lang silang magawa pa ng kasalanan, ligtas ka na kasi tinanggap mo na si Christ nga eh. Always saved ka na eh. Yan. Hindi na kailangan pwedeng gumawa kasi always saved ka na. Yan, absolute yan, mababasa niya. Siya rin mismo nagsabi nito eh. Yan, sabi niya, hindi ka na pwedeng takwil ng Diyos. Wala. Eh, bakit tinakwil si Saul? Wala. Sige nga, bakit tinakwil si Saul? Marami pong sa Biblia na tinakwil ng Diyos. Sino yon? Hindi po itatakwil yung mga unbelievers. Ang itakwil dyan, yung mga anak niya dati. E paano si Judas? Pinili yan eh, Jesus Christ. Oh, ikaw po, magpag-aralan nyo po. Yung iba, ligtas daw si Judas. Yung iba naman, hindi. Yan, talo na naman. So, ayan. Ngayon, tanong, bakit si Judas, no? Bakit si Saul? Pinili naman ng Diyos yan. Tinakwil ba ng Diyos o hindi? Sige. Ayan. Sabi pa rito, paano kung umalis yan? May ano pa siya, paano kung umalis yan? Ay, nako. Nag-isip ba ito? Ikaw may gusto niya umalis, di umalis ka. Ito yung ano pinanghawakan no, nila. Tingnan niyo po. Sabi niya rito, pinaghahawakan ng doktrinang OSAS. OSAS ang tawag kasi sa one saved, always saved. OSAS ang tawag yan. Ito yung paboritong binabasa eh. Bukod sa Ephesians 2:8-9 na hindi naintindihan, ito naman yung John chapter 10. Basahin natin mga kapatid, no? Re-reviewin lang po natin. Sa 27 hanggang 29. Ito yung binanggit niya. Good morning, Brother Rans Nasnuwada. Thank you for watching. Sabi rito, ano, sa 27 hanggang 29. Tingnan niyo po. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay
at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. 29, ang aking ama nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng ama. Amen. Ganda ng pagkasalita rito, no? Ang problema, ginawang doktrina. Good morning po, Sister Joanna. Jonah. Amen. God bless po. Thank you for watching. Ayan. Sila raw ito, na hindi na sila malilipol sa kamay. Ayan po kasi, sabi nga, paano kung umalis? Hindi na aalis kasi nasa kamay ka na nga eh. Yung tanong nga, paano kung umalis nga? Paano kung kaya nga may word sa backsliding, yan yung nanggagaling sa kamay, umalis. Nakaintindihan ka ba ng salitang backsliding, Bishop, Doktor? Natatawagin pastor kasi mataas na yung ere mo eh. Ang taas na, dami mo nang tinapos. Nakakahiya naman na ibaba pa kita. International facilitator. Wow. Langit na talaga ito. Baka kung mayroon pang mataas sa langit, doon na siya eh. No? Doon na siya. Mayroon parang mga ganitong paniniwala nito eh. Sabi niya, sila ay nasa kamay na. Ang tanong dito, babalik ko sa iyo. Sino po yung nasa kamay? At sino yung sinasabi ritong hindi na sila aagawin sa kamay ng Ama at ng ating Panginoon Kristo? Yun yung dumirinig at yung sumusunod. Yung nakakilala kay Christ. Ayan, sabi sa 27, binanggan na natin, di ba? Yung dumirinig ng mga tupa sa tinig ni Kristo at nakakilala sa Kanya at nagsisunod. Tatlo, ikinig, no? Nakakilala at sumusunod. Yun yung sure na sa kamay ng Diyos. Habang nabubuhay ka pa sa mundo, si Satanas, 24/7 gumagalaw yan. Alam nyo ba yan? Kaya kailangan lagi tayong nasa gawain ng Diyos, active tayo, mag-pray, no, makinig, mag-active tayo sa mga Bible study para huwag tayong maagaw ni Satanas. Kasi si Satanas nagbabantay lang yan sa mga Christian na tapat. Kaya huwag mong sabihin, absolute pardon ka. Kamangmangan, wala pong nasasabi absolute dito. Pag sinabi kasing lubos ng kapatawaran, totoo po yung pag sinabing lubos kay Christ yon, hindi sa tao. Lubos ang kanyang pagpapatawad sa atin, ang kanyang pag-ibig ay lubos talaga na pinakita sa atin. Pero yung tao na pinigyan, siya ang nagdidesisyon sa sarili niya. Gagamit-gamit ang talata, hindi naman pala naintindihan. Yung pa sinasabing may predestinate. Yan. Ang galing magsalita nito eh. Oh. Pag sinabi kasing predestinate, yung itinadhana ka na pala. Nakatadhana ka na ikaw ay ligtas ka talaga eh. Nakatadhana ka na eh. Kahit na magbalintong-balintong ka pa dyan, nakatadhana ka na, luwas, ligtas. Yan. Sabi ron, ligtas ka na. Yan, magbabalintong-balintong. Okay, babasa natin. Bakit sinabi niya? Sa Ephesians. Nagbigay kasi siya ng talata. Ibabalik din natin sa kanya. Ephesians chapter 1. Ayan. 4, 5. Siguro itong tao ito, matanda na ito. Yung mga matatanda na kasi, mga ulyanin na yan eh. No, hindi na alam pinagsasabi. Ang nakakalungkot, yung nakikinig, tanggap agad ang tanggap. Hindi ba nila ginagaya yung mga Christian sa Berea? Kahit si Pablo, si Silas pa nangangaral, hindi lang basta-basta pinaniwal, kundi sinusuri pa nila araw-araw. Dapat ganun, magiging wise ka. Mamaya, nakukunari lang palang Pablo at Silas yan. Di ba? Mga imitator lang. Now, basahin natin yung sinasabi ito. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Yun, doon yung word na yun eh, yung paborito eh, no? Na pinili na Ross, ya. Upang tayo'y maging mga banal at mga walang lungis sa harapan niya. Sa pag-ibig, 5, na tayo'y itinalaga niya. Yan. Yan na yung pagkapili at itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa mamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Kalooban din pala niya.
minagaling. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Ayun. At saka yung predestinated, tinalaga. Talaga na pala tayo na maligtas. Yan. Ito yan. Tama naman yung sinabi ng Bible. Walang masama rin. Tama yan. Talagang ang mga Christian na ikaw ay tumanggap kay Kristo, bahagi ka roon sa pinili ka na at nakatalaga ka. Pero, may pero kung ikaw ba ay lilihis, paano yan? Nakatalaga ka pa rin ba? Ikaw ang pumili ng mundo mo. Ikaw ang pumili ng sarili mong kalooban, hindi kalooban ng Diyos. Babalik ko lang sa iyo, Bishop or Doktor. Tandaan po natin mga kapatid, kaya huwag natin panghawakan yung ganito. Alam mo itong Israel, nakatalaga na talaga sa kanila. Sila ang pinili ng Diyos. Pero ano nangyari sa mga Israel, sa mga Hudyong ito? Naging masuwayin. Sila pa nga ang pumatay kay Kristo. Diba? Sila ang pumatol. Bakit sa panahon ni Moises, na itong mga Israelitang ito, na sumuway, sila po ay piniling bayan ng Diyos. Pero bakit pinatay ng Diyos? Nilamon ng lupa. Kung tutusin, sila talaga ang pinili at sila po ay nakatalaga. Sila iniligtas mula sa kapangyarihan ni Faraon sa Ehipto. Niligtas sila para dalhin sila sa lupang pangako. Kaya huwag tayong abusado sa paniniwala natin na pag tinanggap mo na si Christ, absolute pardon ka na. Di huwag na tayong mangaral. Bakit mayroong words dito na mag-ingat? No? Magbantay kayo. Bakit may sinasabi, subukin niya yung sarili? Bakit may word dito na backsliding? Sino bang sinasabihan diyan? Dapat wala na yung words na yan. Kasi absolute ka na nga Pero hindi mo naintindihan Bishop, no? Doktor, ika pa, professor ka pa Justified na tayo. Pinawalang sala tayo. Walang masama rin word of justified. Yung pagkakaintindi mo lang. No? Penalty for sins has been canceled. Hallelujah. Tama naman Canceled na talaga. Binabalik ko lang sa iyo yung mga pinagsasabi mo. No? Kasi wala naman kasing nag-ano sa iyo. Dito, justified. Pinawalang sala. We have justified by faith. Sinabi sa Roman chapter 8 verse 1. Yan, basahin natin. Roma 8:1. Pag binasa ko sa iyo mamaya yung tungkol sa works. Yan, sulat mo lahat. Baka magsawa ka nakakabasa. Sana, panood niya. Pero dito po sa iba na baka makaniwala tayo sa ganyan, mabantayan po natin. Kalayaan po natin ito, no? Intindihin mo, hindi, sa atin po. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo. Tama? Mali? Tama. Basta ikaw ay tumanggap kay Kristo, wala nang anumang hatol, basta ikaw ay totoo. Sumunod ka talaga. May mga Christian ngayon, hindi na sumasama sa Bible study, linggo na lang kung tawagin Christian siya, pag-uwi, wala na. Tapos sasabihin, ligtas pa rin. Ano na ba naman yung pagpapahirapan ni Kristo kung gano'n lang lang pala? Nagtiis pa siya. Nagtiis pa si Kristo. Diba? Ay, good morning, brother. Sister Annie Perez, thank you for watching. Brother Nico Nuliora, amen, thank you. Lopo, brother Lopo. So, ayan po, kaya huwag tayo, marami kasi ngayon na paisi-isi na lang na Christian kasi mayroon pa akong nakilala talaga no? Dinuduro-duro yung pastor. Grabe. Sa bait lang ng pastor talaga Tapos ang lakas pa magsabi na ligtas talaga siya. Kahit na ganun ang ugali niya, ang sama-sama ng ugali pati anak. Ang sasama talaga ng mga pastor doon. Yung nababanggitin Tapos, ligtas pa rin daw sila. Sabi ko, dapat hindi na ito nagbabasa ng Bible to, ligtas na pala amen. Salamat, Brother Lopo. So, ayan po nakakalungan. Dahil pa rin naniniwala, no? Ang dami na brainwash. Ayan, salamat sa Diyos. Inalis sila doon sa
Niloob talaga ng Diyos kasi sila yung troublemaker eh. Sila yung tinik doon. Mapagpuna ba? Mapagpuna. Biro mo, yung pastor aawayin. Diba? Hindi yung pastor mapagkumbaba eh. Pero salamat nga, nagpastor yun eh. Kung hindi, nako, baka saan pupulutin yung lumalait-lait. Grabe. Tapos, yun nga, gustong makipagdiskusyonan nga sa akin. Wala namang alam pala, kumuha ng notebook, yung mga pinagsusulat. Yung sinabi nung pastor siguro yung sinusulat, yun lang nandigan. Lakas ng loob. Sabi ko, Biblia ang babasahin natin, huwag yung notebook. Hindi naman yung Biblia yan, yung notebook yan eh. Yung talata ang pinagsusulat mo dyan. Delikado yan. So, ayan po mga kapatid, no? Yung pinanghawakan. Walang masama rito, no? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala talagang paghahatol na pag tinanggap mong totoo si Kristo. Pero, paano yan? Kung ikaw ay, may words nga rito sa Biblia, sa Revelation, mga kapatid. Sino bang tinutukoy dito? Na darating ang panahon na ito po ang mga uugali ng mga tao ngayon sa Revelation po. Tingnan nyo po ha. Sino yung sinasabihan dito? Okay, babasa tayo. Sa Revelations chapter 2. Yan, babasa tayo dito tayo. Revelation. Yan. Okay, dito. Sino po bang sinasabihan dito? Sa 4 and 5. Yan. Ngunit mayroon, chapter 2, 4 and verse 4 and 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo. Ano yung laban? Sinabi rito. Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Sino sinasabihan dito? Alam nga naman yung mga hindi mananampalataya. Kaya sabi sa 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Kita mo na nahulog, nasa kamay ka na ng Diyos, nahulog pa. Pinanghahawakan kasi, di ka na, absolute ka na sa kamay. Tingnan mo yung kamang-mga nito. Mayroon pa tayong mababasa sa Hebreo yan mamaya. Kukontrahin ko lang yung pinagsasabi mong talata. Diba? Gagamit-gamit ka ng talata, di mo naman naintindihan, bishop, doktor, reverend, ano ka pa, professor, ano pa, mga international facilitator, no, ang dami mong sumakit ang ulo ko sa kabasa ng ano mo, position mo. No? Sobra ka na sa ano, lampas ka na sa langit yan. No? Kung talagang aabot. Sabi ito, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. O, tignan mo, bishop, baka nahulog ka na. Alalahanin mo ha. At magsisi ka. O, sabi, hindi dapat ka lang, ilang beses ba magsisi daw? Sabi ba naman sa akin itong iba? Ilang beses? Depende yan. Una, pagsisisi mo, pagtanggap mo kay Christ, mampalatay ka, naniniwala ka. Pero hindi nagtatapos doon, patuloy kang gagawa sa kalooban ng Diyos. Pero kapag nagkamali ka, dahil di matay perfect na tao sa mundong ito, nagkakasala talaga tayo. Kailangan mong pa humingi ng tawad palagi. Iyon naman kung hingi ka ng tawad, mas maganda ngayon eh. Masama ba yun? Isang beses lang. Ilang beses ba? Lakas pa ng loob dito matandang ito magsasabi sa akin. Ilang beses daw. Sabi ko, depende yan. Huwag mong sabihin na bibigay tayo ng number. Ikatulad niyan, ugali mo, magsisi ka. Dahil ang sama ng ugali mo, di ka na kaya magsisi. Hallelujah. Kaya nga say magsisi ka, binanggit na nga sa Biblia, magsisi ka at gawin mo. Oh, may gawin ha. Sabi na wala ka nang gagawin. Ang sabi ng Biblia, gawin mo. Eh, sino bang susundin mo? Ikaw, doktor, bishop, na ano? Hindi ka nang babay, haba ng ano mo. Diba? Ba't sinabi pa rito, at gawin mo ang iyong mga unang gawa? May pinapagawa nga eh. Tapos sasabihin mo, walang gawa. Kasi pinanghawakan mo yung Ephesians 2:8 and 9. Kamangmangan kasi. Hindi po yung gawa sa sarili natin. Tandaan po natin, may klaseng gawa. Gawa sarili mo at gawa para sa Diyos. Kaya ka gumawa dahil sa Diyos. For glory to God. Ganon. Magsisi ka. At gawin mo. Bakit binanggit pa yung magsisi ka? Iisa lang palang pagsisisi. Yung unang pagsisisi la sa Roma 8. Roma chapter 10 verse 9. Doktor. Diba? Doktor. Magkape nga tayo, doktor.
doktor at bishop. Ayan, dami mong title. Ayan, ito po. Ito yung ano ko. May pangalan pa yung baso eh. Salamat sa mga kapatiran sa Mahalo. Ayan. Sa mga elders, mga kapatiran. Salamat sa inyo. Kila Pastor Jojo de la Serna. Sa kailang makasama natin dyan sa gawain dyan sa church dyan. Sabi rito, gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo. Ayan, bantay ka, Bishop. Paririyan daw ang maghuhukom. At alisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. O magsisi ka raw. Yan, pinagwikaan ka na. Diba? Huwag ka masyadong mag-usga. Kulto raw tayo. Hindi lang naniniwala sa iyong pinindigan, kulto na. Eh, sino bang kulto ngayon? Tingnan natin ngayon, di ba? Ayan, di ba? Gawa ka ng mga talata. No? Sabi to, paano kung bumalik sa kasalanan, di humingi ng tawad? Oh. Sagot niya, hindi ka na maaring itakwil ng Diyos. Sapagkat, kung magkasala ka, kasi absolute pardon na nga eh. Talaga naman, no? Yan, yung mga Christian ngayon, kaya nakikipagsanghayon sa sanlibutan. Kasi absolute pardon na nga raw. Ito'y nakakatakot na mga ngaral eh. Mga kapatid, bakit pa tayo mga ngaral sa ganito? Ba't pa na-share natin para tumatag tayo, lumakas ang ating pananampalataya? Absolute naman pala eh. Di ba? Matulog na lang tayo, mas masarap pa. Pag umulan, di ba? Sabi rito, hindi ka na maaaring itakwil pa ng Diyos. Lakas ng loob talaga, no? Hindi ka na maaaring magkasala kasi absolute pardon na nga eh. Lubos ka na ngang pinatawad ng Diyos. Banggit pa ng talata, sa Roma. Banggit pa siya ng talata eh. Oh, yan to. Marami pang ganyan, mga ngaral ngayon. Mga karamihan dyan, baptist eh. Mga baptist. O mga baptist, kumusta kayo dyan? Sabi sa 29. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala. Yun. Ay itinaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. No, sa 30. At yaong mga tinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaaring ganap naman niya. At ang mga inaaring ganap ay diluwalhati din naman niya. Ito yung pinangawakan lagi. Good morning, Julian Salvador Callo. Okay. Thank you for watching, sir. Julian ba? Babae ba ito? Lalaki. Kaya dito, pinanghawakan nila kasi ito na nga. Ito, kumukuha lang talaga mga talatang ito mga ito eh. No? Tapos iangkop sa sarili nila para patunayan na yung kamangmangan niya ay tama. No? Yung bishop na ito, ng doktor na ito, no? Pastor, ang dami niyang title eh. Sobra na nga siya sa Ephesians 4:11. No? Ay, kaya nga siya ba na magsabi no more, no less? O, sino bang no more, no less? Eh, ikaw lang naman eh, title mo pa lang eh, sumusobra ka na eh. Di ba? Para masabi talaga na ikaw ay para kang sa lumang reliyon, di ba? Mayroong Reverend Father. Walang kinaibahan dyan. Yung lumang reliyon, eh talaga ng mga Pariseo ugali yan eh. Di ba? Ito, umalis ka na nga doon sa maling paniniwala. Ito, nagturo ka pa ng baluktot din para dalhin sa impyerno. Di ba? Isipin mo yan. Ito yung pinahawakan sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala. Allah, parang inaangkop mo yung sinasabi kanina sa Efeso, no? Na sinasabi na talagang tinalaga ka na, pinili ka na. Yung gustong-gusto nila yung word na yun eh, na pinili ka na. Wala ka ng right ba na kahit magkasala ka, hindi ka na, ay ligtas ka pa rin. Kasi larawan ka na nga ng Diyos. Hallelujah. Yan mo to. Tingnan mo si Adam nga eh. Sabi, nilikha sila ayon sa larawan, tuwangis. Ilagay sila sa Eden. Anong ginawa nung magkasala? Itinakwil.
Inalis sila sa paraiso. Yun ang salita doon na may pagtatakwil ang Diyos. Pwede kang itakwil kung sumusuway ka. Diba nakakita yung symbolikal noon? Si Adam, nagkasala ng pagsuway, disobedience. Anong ginawa? Nung sa ganda ng paraisong inilagay, inalis sila. Tinakwil sila. May word na doon. Diba? Di ba nakuha yung ibig sabihin doon? Oo nga. Nilalang silang kawangis. Pero kung magkasala ka, saan yung wangis doon? Ngayon, sa mga panahon natin ngayon, saan ang wangis ngayon ng mga tao ngayon? Yung pag-ugal, yung karakter. Sabi ng Panginoong Diyos sa 1 Peter chapter 1, verse 5 and 6. Babasahin natin. Sabi niya, babasa tayo para huwag yung magkakaka lang. Nag-iimbento lang tayo ng mga talata, pariang ko. Dito po mga kapatid, mamay mababasa po tayo rito. Kapitulo 1. Kapitulo 1 ba? No. Labo na talaga ng ano ko. Dito tayo. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Basahin niyo po. Sabi rito, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Sino yung tumawag? Banal. Ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. O, sa lahat daw ng paraan ng pamumuhay. Yung pamumuhay ba, wala bang gawa ron? Paano ra tayo mamuhay? May kabanalan. Yun yung works na yun. Hindi po works na pangdemonyo. O, yung gawa ng laman. Mayroon pong nakabanggit sa Galatian. Hindi nyo kasi binanggit yung binasa yung 19 eh. Chapter 5 verse 19, yung hayang gawa ng laman. Yung may gawa nga, klase ng gawa. May dalawang klaseng gawa. Gawa ng demonyo, no? Gawa ng makadiyos. Saan ka? Kaya nga yung sinasabing hindi sa ating gawa, kasi gawa ng demonyo yon. Dito tayo sa gawa ng Diyos. Sabi rito, ulitin natin, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat, 16, nasusulat, yan, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Hallelujah. Tingnan po. Batas na ito ng Diyos. Ordinansa na ito ng Diyos. Nasusulat na ito. It is written. Sabihin niya, di ba? Pag ordinansa, pag sumuway ka, may kalkip na parusa. Di ba? Pag may batas na tinalaga ang ating bansang Pilipinas, pag sumuway ka, may kakibat na parusa. Ganon din po yan. Nasusulat na eh. Anong sabi roon? Magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos banal. Paano ka sinasabing magpakabanal kung hindi ka naman susunod? Di ba, Bishop? No? Doktor? Dami mong binanggit dito, wala namang kabuluhan eh. Tatlo. Tapos ang paborito niyong talata, yung 2:8 and 9 talaga sa Ephesians eh. No? Hindi na raw, sabi niya, ang mga usas o ang mga once saved, always saved ay hindi na pwedeng ilublob sa putik ng kasalanan. Talaga, kiniklaim niya na talaga, no? Sa salita mo, pero yung gawa mo, nilublob mo. Yun. Ang dali naman magsalita eh. Yung sinasabi mo, diba, o ganito man ang paniniwala mo, kakamali po kayo. Ngayon, dito po tayo. Kasi, ang pinakasentro lang po rito talaga, pananampalataya lang, okay na. Doon na naman tayo, di ba? Pananampalataya, kasi sumasampalataya ka, okay na yan eh. Kasi utos talaga ng Diyos po na sumampalataya. Kaya sabi sa Marcos 11:22, have faith in God. Basahin niyo po. Baka yung pag nagsasabi ko mali. Sinabi ni Kristo, utos yan, magkaroon kayo ng pananampalataya, kanino? Sa Diyos. Tama, walang pagtatalo. Pero kung sasabihin mo lang, sapat na yung pananampalataya at hindi ka nagagawa, yan ang turo ng demonyo. Bakit po? Tignan niyo po ang sabi ni Santiago. Kukontrahin ka ni Santiago, mga kapatid. O, kaibigan. O, ikaw na bishop, doktor ka pa. Kukontrahin ka rito, sinasabi rito. Sabi mo, pananampalataya lamang. O, ito po. Sabi rito, 24 po ng Santiago. Santiago, Kapitulo 2, versikulo 24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao. At hindi sa magitan ng pananampalataya lamang.
Yan, hindi yan binabasa. Hindi yan binabasa. No, ng OSAS. Hindi yan, nililis yan eh. Nililis. Kasi sa pool, hindi lang sa pananampalataya lamang. Kasi yung pananampalataya, sinabi na Santiago, kailangan sa loob noon, may gawa. Hindi sa salita. Sa masampalataya ko, tapos, kuya-kuy ka na. Kaya ang dami kasi ngayon, kahit na masama ugali, ligtas ka pa rin. Diba? Sa panang ugali. Tanda na nga, masama pa rin ugali. So, ayan, no? Di ba? Nakakatawa yung kanyang mga talatang pinagbabanggit. Ito, Pastor, no? Mayroon akong maraming talata. Sulat nyo sana. Yung mga naniniwala sa One Save, Always Save, basahin po natin ito, yung sa salitang gawa. Si Jesus mismo nagsasabi, una, babanggitin natin, sa Mateo 5. Mateo chapter 5. Pagbulay-bulayin po ninyo, hindi ko naman sinasabing talagang ano kayo, pagbulay-bulayin lang po natin. Pag-aralan mo, tama ba? 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Sabi ni Jesus, paano po liliwanag ang ilaw kung di mo kalakipan ng gawa? O, tingnan mo upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhati ng inyong Ama na nasa langit. Una pa yan, binanggit kong talata. Gusto nyo na po ng mga 50 talata o mahigit, ay meron tayo. Lumiwanag. Ano pa yung liwanag doon? Yung gawa mo. Paano ka makikita? Yung matanda nga, hindi naman nagpapakita ng liwanag dilim ang nakikita Kung may kasama pa siya, alam mo itong mga ito, gumawa pa ng grupo yan Bait lang yung pastor doon kasi. Ulit-ulit ko Bait talaga. Mapagkumbaba. Simple lang siya. Yan ang maganda doon ako umanga sa mga taong ganun. Ito mga pastor ngayabang. Magduro-duro. Ikaw, pastor, mali ka. Ganun ba? Ganun pa siya Yung tuturo siya. Yung tuturo, duro-duruin mo. Yung pastor. Sandali lang po, yung tubig, puno na. Puno na yung tubig. Hallelujah. Saya na ako, nakapuno na ako ng tubig. So, ayan po, di ba? So, mali na naman, di ba? Butata na naman siya, sablay na naman yung pinagsasabi niya. Kasi paborito nila yung tuit na pinili ka na. Paano kang pipili kung tagilid ka na nga Sabi nga ng Revelation, maliban magsisi ka, magbalik ka. Magawa ang binanggit doon. No, ito pa. Sulat. Mateo 26 verse 10. Yan. Pag-aralan niyo po. At ituro niyo na mali rin ako. Talagang hindi ka sangayon. Sabi rito, datapwat ng mahalata ito. Tama ba? Okay. Datapwat ng mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Yan. Di ba nabanggit mabuting gawa? Igawa lang nabanggit doon sa Ephesians 2 2:8 and 9. Pag binasa mo yung 10, tayo'y nilikha ng Diyos para sa mabuting gawa. Wag lang yung 8 and 9 lang. Basahin mo yung 10. Bakit ka nilikha ng Diyos? Itinalaga tayo para sa mabuting gawa, hindi sa masamang gawa. Kaya huwag tayong kukuha lang ng talata. Ngayon nga karamihan sa mga reliyon ngayon Dipinsahan lang yung baluktot nilang doktrina, papatunayan na tama sila. Hindi na kayo biblicist yan. Namimili na lang kayo.
Hindi na kayo nagtuturo ng tama at totoo. Nililis nyo na lang para sa maipon nyo lang sa reliyon ninyo. Sama-sama na kayo sa impyerno. Kung naniniwala kayong impyerno, ha? Pero kung wala kayong takot sa Diyos, ay talagang babaluktutin nyo yan. Hindi nyo ba pag-aaralang maigi yan? Nakakatakot naman. Di ba ang sabi ni Pablo kay Timothy? Baka nakalimutan yung sinasabi rito. Paalala ko ulit. 1 Timothy chapter 4. Ang talata po ay dito. 16. Yan. Ito po ha. Kung ikaw ay nagtuturo, di ba ay suriin mo yung tinuturo. Sabi rito. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Sabi ni Pablo. At sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito, may gawa na naman. Oh. Hindi mo sinabing manatili sa mga bagay na ito sapagkat sa pananampalataya mo, wala namang ginawa, wala namang binanggit ito. Sapagkat sa paggawa nito. Ano yung gawa? Yung pagtuturo. Di ba gawa yan? Tapos sasabihin mo, ba't ka nagtuturo kung wala na palang gawa? Sige nga, Dr. Bishop. Bayani pa naman yung pangalan mo. No? Angkop sa, ano to eh. Tinawag tong bayani to eh. Tapos yung apelido niya ay kasing tunog doon sa, yung isa doon sa host ng Itbulaga. Dami naman nila ron eh. Kaya, sabi rito, sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Delikado pala yan. Nakikinig ka sa baluktot na nagtuturo ay lahat na kayo pa-imperno. Diba? Kaya nga makasabi natin, wala na bang tama? Meron pa naman nagtira ang Diyos ng mga taong totoong magtuturo. Kaya ito, mga turuan, nag-aral ka pa ng theology, tapos magsisinungaling lang pala yung tinuturo mo. Ingatan mo ito, baka hindi mo alam to, Bishop, Doktor, o kayo mga Baptist dyan na naniniwala sa ganito. Delikado kayo, umalis kayo dyan. Lub-lub lang kayo sa putikan, kanta kayo ng kanta, bigay kayo ng bigay sa church, tapos ang resulta, impyerno rin pala. Kasi masyado kayong abusado. Ba't pa kayo nagagawain kung absolute pardo na pala kayo? Gumagawa kayo eh. Diba? Sabi rito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang iligtas mo. Pati nang nakikinig. Damay-damay na pala. Kita nyo na, mga kapatid. Ito pa, babasa pa tayo. Oh, sa Lucas tayo, Mateo yung kanina. Ito, lahat iniisa-isa natin. Magsasawa tayo sa kakabasa, pero walang tayo ng ibang mga talata. Lucas chapter 6, ang talata ay 35. Yan, tingnan nyo po. Datapwat ibigin niyo ang iyong mga kaaway at gawan niyo sila ng mabuti. May gawa ba ron? Mayroon. Gawan ng mabuti. Ibigin yung kaaway. O, di ba? Sabi mo, datapwat ibigin niyo yung mga kaaway at gawan niyo sila ng pananampalataya. Ano namang gano'n eh. Mabuti, gawan, no? At pananampalatayanin mo sila. Wala mang sabing gano'n eh. At mangagpahiram kayo. Yun, magpahiram daw. O yan, yung mahilig mangutang. Tuwa rito. Mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawala ng pag-asa. No? Ang ganda ng salita nito, no? Kaya yung mga malautang to, ang tawa rito eh. At malaki ang sa inyo mga giging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya ay magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Grabe naman magpatakbo ng motor. Kala mo nasa highway. Liit lang ng kalsada rito eh. Kung magpatakbo eh. Ito naman yung tunog ng motor. Papasira na yun eh. Ayan. Gawa ng mabuti. May gawa nga eh, di ba? Oh. Ang dami po, no? Dito tayo sa Roma. Sige nga, Roma 12. Kasi nagbanggit din siya ng Roma eh. Dito tayo sa Roma 12. Ang talata po ay 21. Tingnan nyo po.
Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Di ba? Gawa yan. Anong gawa? Yung mabuting gawa. Daigin mo ng mabuting gawa. Yung masama. Hallelujah. Oh, ang dami. Kung gusto natin talaga na ano no? Talata. Ang dami rito eh. Hallelujah. Ubusin ang oras natin ito. Ito na yung sample ko lang ito mga kapatid. Sige, babasa pa tayo. Doon sa 1 John tayo. Doon tayo sa pinakahuli. No? 1 John. Chapter 3. Ang talata po ay 22. Ayan. Para makita natin. Lahat po ng New Testament may nakalagay. Sabi rito. Sa 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ano rin yung ginagawa? Yung kalugod-lugod sa Kanya. Hindi po yung kalugod-lugod ni Satanas. Yun po ang sinasabi sa Ephesians 2:8 na hindi sa ating mabuting gawa. Dapat ganun po. Pinaintindi sa tao. Hindi yung kulto kayo. Hindi kayo naniwala sa usas. Grabe naman makapag hatol ito. Hindi lang paniniwala yung baluktot niya. Kulto na para sa kanya. Sino bang kulto ngayon? Sige nga. Sige po. Yung mga talata mo, bibigyan kita ng 50 katalata, versikulo patungkol sa mabuting gawa. Hindi ko na anin dito. Kukuha na lang ako rito. Ang dami, sinusunod-sunod yan eh. O, doon tayo sa Tito. O, nabanggit ka rin ng ano dito eh, Tito 1. O, si Titus, chapter 1. Ang talata po ay 16. Yan, sa panghuli. Diba? Verse na ito, sabi rito. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. O, yan. Ngunit ikinakaila sa magitan ng kanilang mga gawa. Kunyari, kilala mo ang Diyos, pero kinaila mo naman sa gawa mo. Palibasa ay mga malulupit at mga masuwayin ang mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. O yan. Memorizein mo yan, Dr. Bishop. Papanggap mo, kilala mo ang Diyos, pero ikinakaila mo sa magitan ng gawa. Ayan. Paano mo babaluktutin niya ngayon yan? Doon ka na naman sa Ephesians 2:8-9. Di namang mangan mo. O, di ba? Saan pa ba tayo magbabasa? Dami. Lahat naman ito eh. Halos lahat ng New Testament nakasulat. Gagawa ka. Hindi sa sarili mo. Gagawa ka ng mabuti para sa Diyos. Yun na lang, no? Sa 16 ng Titus 1:16. Paano mo babaluktitin yan? Sige nga, paano mo paglalabanan yan ng kukuha ka ng talata na sinasabi mo hindi na kailangan ng gawa? Sige nga. Yung mga sympathizer, mga naniniwala sa one save, always save, paano mo makukontrahin ito? Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Nakikilala niyo siya, nagpapanggap lang naman. Papanggap lang kayo eh. Sabi rito, ngunit, ano ba? Ikinakaila sa magitan ng kanilang mga gawa. Ayun, kinakailan nyo sa gawa ninyo. Di ba? Titindi naman ito. Palibasay mga malulupit. Ang lulupit talaga nitong mga ugali na ito. No? Para bang mga martis pa ito. No? Maka husga, akala mo totoo. At mga masuwayin. Oh, sila. Mga masuwayin yan. Kaya natawa nga ako doon eh. Nasa Bisaya ako. Naglakad kami ni Pastor Jojo. May nakakilala pala sa akin. Yan, si Pastor Cinco. Ano kung ibig sabihin niya? Ano naman kung nandun ako, hindi naman ako artista. Siguro, naisip niya kasi tinanggal sila doon sa sa church nila. Tinanggal sila. Siguro, naisip niya akong dahilan. May kanta ako ang dahilan. Pero nakakalungkot, meron pa rin ibang mga youth na panapaniwala sa gano'n. Sabi ko, naniwala ka ba sa ganito? Pinandigan pa rin sa ko yun. Mali dapat. Mali. Kaya huwag kayong basta gano'n. Kaya sila, yun, magti-tiktok-tiktok pa rin. Yan. Mga worldly thing, ginagawa. Kung ano yung ginagawa ng sanlibutan. Eh, para sa kanila, okay naman yan eh.
Okay naman yan kung hindi labag sa utos ng Diyos. Ang TikTok kinagamit, pangangaral o ano man, pwede naman. Pero yung sasayaw sa, pakita mo yung puwet mo, di ba? Hindi na maganda. Dami ngayon, no? Pag binuksan mo yung TikTok, sasayaw-sayaw para makaakit ng mga followers, no? Mga manonood. Hindi ngayon, pakita mo yung kasingit-singitan ng ano mo, halos makita ng buong kaluluwa mo. O, di ba? Yun ang hindi maganda. Kaya iisipin ba natin pag sinabing sanlibutan, gawa ng sanlibutan, hindi po lahat ng nasa sanlibutan ay masama. Nasa sanlibutan pa tayo eh. Wala naman tayo sa langit pa eh. Nasa sanlibutan pa tayo. Kailan marunong ka magdala, huwag ka lang makipag-compromise sa masamang gawa. Yan po ibig sabihin ng masamang gawa. Yan po mga kapatid. Yung iba nga naman eh, meron na akong ditong hindi ko naman sabing member to dahil sa akin lang talaga dumadalo. Mayroon namang dinadaluhan kay Pacquiao, yung church ni pinatayo ni Pacquiao rito. Pero sa akin naman pumupunta. Pero okay lang 'yon. Naghanap siya ng totoo eh. Hindi man siya nagtatanong sa pastor doon. Sama-sama ko pa rin. Sa isip lang kasi niya, pati yung kantang Matud nila, worldly na raw yun. Narin na naman tayong gano'n. Gusto ko na i-topic yan. Yan, gusto ko yan eh. Interesado ako dyan eh. Para maintindihan natin. Kakanta ka ng Usahay, nagadamgo ako. Ay, masama na pala yan kasi worldly nga eh. Kailangan ng kanta mo, puro papuri. Sabi ko, yan mga turo kasi eh. Yung mga turo ng mga kaya nga, pinagtatalunan. Kakanta ka lang ng ganun. Wag may kanta na hindi pwede kasi masama yung iba, minumura ang Diyos at bastos. Pero yung kanta naman na tungkol sa pag-ibig, alam mo mga tayo, mga malikain sa pag-ibig tayo eh, no? Ang Pilipino mapagmahal kasi yan, no? Saka mga sinasabing hospitable nung unang panahon, pag nanligaw ay naghaharana, respeto ba? Ngayon iba na eh, cellphone na, where na you, here na me, love you. Tapos na, pindat lang, tayo na. Yan ang ngayon, yan ang gawa ng sanlibutan, hindi ng tama. Kaya nga tignan natin, ano ba yung tama at mali. Bigyan tayo ng kaisipan. Mali na raw yun. Hindi, ako'y pastor, hindi ako sumasangayon sa kumakanta ng mga worldly. Nilalahat kasi. Hindi umalis ka sa world na ito, pumunta ka na ibang planeta. Tanda mo, sa mundo pa tayo. Unawain natin ano ba yon sinasabi. Ang tinutukoy niya yung gawang masama na hindi nakalulugod sa Diyos. Kakanta ka lang namang matud nila, masama na ba yon? Ang sa Tagalog, sabi nila. Yung iba tuloy, yan ang kumanta ng My Way. Kasi baka mamatay eh. Depende po sa kanta. Kasi ang kanta naman patungkol sa pag-ibig yan. Kaya ako, makanta ko eh. Yung pinili ko yung makantang nagbibigay sa atin ng damdamin ng pag-ibig, pagmamahal. Pero ang sentro ng pag-ibig talaga ang Diyos. Masyado namang tapos pagkain pa. Ay, hindi na ako kakain. Nagtatalo na naman patungkol sa pagkain. Di ba? Kaya nga yan mga tao kasi kikitid ng mga isip ba. So dito tayo, no? Okay. So salamat sa ating Panginoon. Marami po, no? Kaya nga kung talata lang mababasahin natin, ang dami mababasa. Mauubos ang oras. Kaya nga huwag po tayo mapaniwala doon sa one save, always save. Doon po tayo sa one save, always continue to follow the word of God. Doon. Once saved, always laging sumunod sa utos ni Kristo. Always to follow the commandment of our Lord Jesus Christ. Yan po dapat. Hindi always saved. Kakamali po tayo. Pag tinuldukan mo ng ganun at gagamit ka pa ng talata, baluktot ka na. Yan, sinasawata ko na. Binabalik ko sa iyo mga doktor, bishop. Ang pangalan niya si Emilio. Di ba? Presidente yan, bayani yan eh. Emilio Aguinaldo. Kapangalan niya yun eh. Pero yung apelyido, kasing doon sa Itbulaga. Ayan, baptist yan. Ano bang baptist ito? Babanggitin ko na yung sa baptist niya.
Matindi kasi itong mga ito eh. Pero hindi naman ako interesado ron. Ano ko lang, dahil yung mga ay, napapaniwala sa ganong katuruan ay makahango natin mula sa pagkalugmok sa putikan. Hindi na raw sila malugmok eh, absolute na. Yan ang paniniwala niya. Pero sa Biblia, malayo, lihis po. Kaya salamat sa ating Panginoon Diyos na sana po ay nagbigay sa atin ng kahit naman di malaki, kunting liwanag. Para huwag po maging sayang yung ating ginagawa sa mundong ito. Na tayo naglilingkod sa tunay na Diyos. Kailangan stick to one lang po tayo sa Bible. Gayahin po natin ang ginagawa ng mga Christian sa Berea, mga kapatid. Ito na po sa huling talata kong babanggitin. Sana maging ganito tayo, mapagbantay po tayo sa Acts chapter 17. Sige, babasa po tayo. Dito po sa versikulo 10 hanggang 11. Sa inyong Biblia po, ito po. Sana po maging ganito po tayo. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea. Na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. 11. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Tingnan mo yung mga ugali ng mga Christian sa Berea. Nangaral si Pablo at si Silas doon sa sinagoga ng mga Hudyo. Tinanggap nila yung salita ng buong pagsisikap. Pero yung sinasabing buong pagsisikap, kasama ro yung pagsisiyasat. Sinusuri talaga nila. Tama ba? Totoo ba? Yung basta tanggap ka lang ng tanggap, mga kapatid. Kaya yung tanggap ng tanggap ni nagsusuri, yun ang nakukulto. Nung sinasabi niya nakukulto. Sino ngayon ang kulto? Hindi dapat gano'n, no? Kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ayan po. So, gano'n po, iniwan natin sa atin ang kalayaan. Sabi sa Galatian, ang kalayaan, iniwan ko sa inyo. Sabi sa Juan, di ba? Sabi ng Panginoon Kristo, ang kalayaan, iniwan ko sa inyo. Ang kapayapaan, iniwan ko sa inyo. Ayan, may iniwan sa atin, kalayaan, kapayapaan, pag-ibig, iniwan sa atin, para magsuri ka. Kasi concern po tayo sa kaligtasan. Ngayong umaga, salamat sa ating dakilang Ama na patuloy nagbigay sa atin ng guide para huwag tayong malihis. Itinatama lang po tayo. Kung nasasaktan ka sa pangangaral, salamatan mo ang Diyos. Nakukonbikta ka pa. Pero kung ang puso mo ay puro galit, puno ng kasamaan, ay delikado po yan. Magsisi ka. So ayan po, saan ka mang dako naroon kaibigan, kapatid, tandaan nyo, mahal ka ng ating Panginoon. Sino ka man, walang pinipili ang Diyos. Hindi man tayo makita-kita sa mundong ito. Tandaan po, sana sa langit magkita-kita tayo. God bless you all po. Pagpalain ko ng Diyos. Salamat po sa mga nanonood, sumusubaybay. Magsuri po kayo para masabi niyo kung tama ba ang sinasabi ko at mali, pag-aralan niyo maigi. Kung kayo may tanong, wala problema. Mag-usap lang po tayo. Open po ako. God bless you all po. Pagpalain ka ng Diyos. Shalom.